So ayun na nga mga akla, part 6 na tayo ng ating istorya ng Team Tara. Itong mga susunod kong topic ay mga pawang nakalap ko lamang ng mga chismix sa mga tabi-tabi ng mga supporter ng dalawa. This is Grey Bonnet and welcome to my part 6 ng Team Tara Storya. Habang nagiinuman si Army at Tanch, ay biglang nag-open up nga si Tanch, dala na rin ng espiritu ng alak. Samantala, ito naman si Army, habang kinukumport niya si Tanch, is biglang napunta sa comfort na may dalang flirting, at bigla sa kalagitnaan ng pag-open up ni Tanch, bigla siyang nag-confess ng kanyang nararamdaman. Samantala, itong si Tanch, since nasa magulong era na naman siya ng relationship niya kay Sarah at mga nararamdaman niya kay Sarah, is na-confuse siya sa kanyang nararamdaman na naman. Na-question niya na naman ang pagmamahal na meron siya kay Sarah dahil sa mga salitang nabitiwan nga ni Army sa kanya. So ayun na nga, sa kalagitnaan nga ng kanilang pag-uusap at pag-moment, biglang umiksena si Sarah. Sinundo niya si Tanch at ayun, sinabi nga ni Army sa mga kaibigan niya na makukuha na niya na sana si Tanch kung hindi lang dumating si Sarah nung gabi yun. Yung pakiramdam na nga ni Tanch na parang nagkakasala na siya ulit nga kay Sarah is nakukonfuse na siya. Kung naalala nyo, isa sa mga video niya na habang tulog na si Sarah kasama si Baby Tali is panay ang I love you niya kay Sarah. I love you, I love you. Yun ang, kung naalala nyo, nagpanood nyo yung video na yun, ewan ko kung may vlog yun. Basta panay ang I love niya kasi nga is nakukonfuse na siya. Yung damdamin niya nagbabago na. Kumbaga nagulo na ni Army yung kanyang pakiramdam kay Sarah o yung pagmamahal niya kay Sarah. Dahil nga na biglang nag-confess si Army sa kanya at sinabi nga niya yung mga dapat niyang gawin. So sinabi niya na, kumbaga sinabihan niya si Tanch, much better to get out on the relationship kasi nga parang yun na ba, binigyan niya ng mga comforting words si Tanch, at si Tanch naman biglang kumagat sa mga comforting words ni Army. So as the days go by, nagkaroon nga ng lakas ng loob si Tanch sabihin kay Sarah na sa Amerika na lang sila tumira. Si Sarah naman parang may iba siyang pakiramdam o tinatawag niya na may instinct siya na sa hindi lang basta sa Amerika gusto tumira ni Tanch kasi nga may pakiramdam siya. Nagsiselos na nga siya sa closeness ni na Army at Tanch. So since ang gusto nga mangyari ni Tanch is yung plan B na dapat sa Amerika na lang sila tumira at iwan ni Sarah ang trabaho niya, mag-resign siya sa pagiging FA. Di ba naka-leave nga siya, gusto niya pag-resignin at sa Amerika na lang sila tumira. Si Sarah ayaw niya, bukod sa ayaw niyang iwan yung family niya, is okay naman sila sa Pilipinas. Meron na naman sila, umaga stable na sila sa Pilipinas. Bakit kailangan pa nila manirahan sa Amerika is ang purpose lang naman ng pagpunta nila sa Amerika ay panganganak at para magkaroon ng legality na maging sila ang legal parents ng mga babies. So yun, doon sila hindi nagkasundo. So medyo na sila misunderstanding. Eto naman si Army is panay naman ang flirt kay Tanch. Tuwing nagkaka-misunderstanding si Sarah at Tanch, si Army naman panay naman ang soul niya kay Tanch. So, since salaman na yun ni Sarah, parang nagkaroon na si Sarah na totoo yung mga hinala niya at mga pagsisilos niya kasi nga nakikita niya kasi sa isang bahay lang sila nakatira. So, biglang na-frustrate si Sarah doon at yun na nga, naisip niya na bumalik na lang sila sa Pilipinas muna. So, sinabihan niya si Tanch na bumalik sila sa Pilipinas. So, umuwi na nga sila sa Pilipinas pero ang hindi alam ni Sarah is uuwi din si Army sa Pilipinas. So, ang nakakagulat pa noon, isabay na umuwi si Tanch at Army sa Pilipinas kasabay ni Davy. Samantalang si Sarah ay naiwan siya sa Amerika pansamantala para asikasuhin nga ang mga papeles ni Tali. Kasi nga si Sarah ang nakalagay na ang parents nga ni Tali is, ang gamit nga ni Tali is Garcia. So ibig sabihin si Sarah ang may rights na magdala kay Tali pa uwi. Well, since nauna na nga si Tanch sa Pilipinas kasama ni Army, na hindi naman dapat kasi kung mahal mo yung tao at kung nagkikare ka doon sa tao nga, isasamahan mo siya plus ikaw yung biological mom ng bata, alam mong buntis, dapat sabay na lang kayo imbes na makisabay ka doon sa flirt mo. So si Sarah ang naiwan pansamantala, and then after 1 week is sumunod na nga sila ni Tali pa uwi ng Pilipinas. Ang hindi alam ni Sarah is nakaplano na lahat. Ang akala ni Sarah is maayos pa nila ni Tanch, pero ang hindi alam ni Sarah is nakaplano na lahat ang pagbabalik ni Tanch sa Amerika.
At nalaman nga ito ng mami ni Tanch, si Marites. Nalaman niya nga ito, yung problema nilang dalawa. So, sabi nga, di ba, kung maalala nyo, sinabi ni Marites na kinausap niya yung dalawa na kung pwede ayusin is aayusin. So, ayun, tinry, Sarah want to fix it. So, gusto niya ayusin. Ang hindi alam ni Sarah, ang buong akala niya, wala ng communication si Tanch at saka si Army. Kasi nga, di ba, umuwi na sila. Ang hindi alam ni Sarah is may connection pa si Tanch at saka si Army. So maalala nyo dun sa last live nila, sobrang down na down doon si Sarah kasi nandun na niya nalaman yung katotohanan nga na ito nga si sponsor nila is may gusto nga kay Tanch. As si Tanch nga ay nahuhulog na kay sponsor nila. Bukod sa kaya ni sponsor ibigay yung American Dream at pumapayag siya makagustuhan ni Tanch, si Sarah is ayaw niya talaga ng manirahan sa Amerika kasi nga ba't pa sila doon titira kung okay na sila dito sa Pilipinas. So nalaman na ngayon high na high nga sila Tanch nung sa last live nila, diba? Samantala si Sarah durog na durog siya nung mga panahon na yun kasi akala niya maaayos pa. Paano mo pa ayusin kung nasira na? Habang nasa Pilipinas nga, inaayos na nga ni Tanch ang mga papers and properties nila ni Sarah kasi nga para sa hatian. So, without akala ni Sarah, gusto pang ayusin ni Tanch without knowing na may communication pa pala si Tanch at saka si Army. So, may balak pala na bumalik sa Amerika si Tanch para nga manirahan doon na sinang-ayunan naman ni Army na ayaw naman ni Sarah. So, ayun na nga, na-convince niya si Sarah na bumalik sa Amerika. So, ang akala ni Sarah is kaya sila babalik sa Amerika is para ang main goal talaga doon is makuha na rin yung legality doon sa baby niya at ang akala niya is magiging okay pa sila ni Tanch. Ang hindi niya alam is nakaabang na pala doon si Army kung saan nakaplano na lahat ni Army at ni Tanch yung mga susunod nilang hakbang pagbalik nila sa Amerika. So, bumalik sila sa Amerika and then pagbalik nila sa Amerika is nadatnan nila doon si Army. At same house pa rin, nakitira pa rin sila kay Achisan. Kahit na ayaw ni Sarah is bumalik siya sa Amerika nga para makuha nga niya ang legality para sa baby niya. So bago nga sila bumalik sa Amerika muna, nag-usap muna si Tanch at Sarah. So ayun na nga, sinabi muna ni Tanch na on temporary break muna sila. So pumayag na si Sarah kasi akala ni Sarah is maayos pa pagbalik nila sa Amerika nga at pag isinilang na yung anak nila is may plano pang ayusin si Tanch. So sinabi ni Tanch yung mga insecurities niya na sinabi niya kay Army na parang hindi daw nag-grow si Sarah. Sinabi na yung kay Sarah at yung mga wala na siyang security na nararamdaman para kay Sarah at unti-unti na nga yung na-fall out of love na siya. While si Sarah naman is umaasa nga siya nga na baka maibalik pa niya pag lumabas na yung baby niya. Kaya nga bumalik sila sa Amerika. So pumayag muna siya sa temporary separation nila ni Tanch. So ang hindi niya alam nung pagbalik pa lang nila sa Amerika is nandoon na yung problema nila. Di ba nga ang problema nga nila is nagsiselos nga siya kay Army. So paano pa kaya kung ang dadatnan mo sa Amerika, ang buong akala mo nasa Pinas is nasa Amerika ulit. So sa part 7, ano ang nangyari bago manganak si Sarah? So ano ang nangyari after nila magkita-kita na naman nila Army at Tanch doon sa Amerika? Abangan yung part 7 na nasa exciting part na tayo mga kapakmak. So before this video ends nga, ang masasabi ko nga lang is, kung hindi mo na mahal ang isang tao, umalis ka na lang. Kung alam mo na nga na wala ka nang nararamdaman sa kanya, huwag mo na siyang bigyan pa ng pag-asa na meron pa. Kasi nga, masasaktan mo siya. Sinaktan mo na nga siya nung nagluloko ka, or kumbaga, na sinaktan mo na nga siya ng may iba kang nagugustuhan, tapos sinaktan mo pa siya nung nalaman niya na may communication pa kayo, mas sinasaktan mo pa siya na nananatili ka sa kanya, which is wala ka ng pagmamahal, kundi naawa ka na lang. Wag na. Kung awa na lang, please leave. Iwan mo na lang para isang bagsakan na lang ng sakit doon sa tao. Hindi yung sinaktan mo na nga siya, nananatili ka pa sa tabi niya as a conscience for your, kung may konsensya ka man, siguro yun ang dahil na kaya ka nananatili. Pero kung talagang mahal mo siya bilang isang tao na nirerespeto mo na dati mong minahal, kahit hindi mo na siya mahal, respeto mo na lang, is umalis ka na lang ng tuluyan sa buhay niya. Hindi yung extra ka pa. Kasi kung nanatili ka, para mo na siyang itinotorture. So yun na nga, kung hindi mo na mahal,
umalis ka na lang para isang bagsakan ng sakit. See you all sa part 7.